standing po tayo at basahin po natin itong Romans chapter 10, verse number 14 and 15. Po, basahin po natin ha, ng saglit. Sige po, basahin po natin sa Romans chapter 10 and verse number 14. Basahin po ninyo na sabay-sabay. Ready? Basahin po. How shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And verse number 15. Sige po, sabay-sabay natin bigkasin. Ready? Begin. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. At sa basahin po yung verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Dahil lahat kayo po sa lit ngayon, at tayo manalangin na maraming Diyos sa gila sa lahat. Kami po ulo sa nagputuloy po nagpapasalamat sa mga pagkakataon na pinagkakalong niyo po sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po sa mga bisita na nandirito. Nawa o Diyos, patuloy niyo pong mga salita na mahayag sa oras sa hindi. Kumilos o Diyos sa buhay po ng bawat isa. Sa atong banal na Espiritu, kayo po o Diyos, sa patuloy na pumagitna po sa amin. Paunawa niyo po ang inyong pong gusto pamatid sa buhay po ng bawat isa, kung ano po ba ang inyong plano sa aming pong mga buhay. Kaya nawa po kadagila, kayo pong mataas, pagpalain niyo po Diyos yung mga Sunday Schooler, na kayo rin po ang mga magpala sa kanilang pong buhay. At bigyan nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay muli nagkasama-sama, nagkakita-kita para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Ako, at itong Friday ay nag-celebrate po ako ng aking birthday, 36th birthday. Ako, at ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nagdagan ng panibagong taon, yung buhay ko, ako na naglilingkod sa Kanya. Kaya maraming salamat po sa bawat mga members na bumati, na nagbigay, sumuporta, po sa inyo pong lingkod, kaya ang Panginoon po ang nakakaalam po niyan. Po. So mga kapatid, maraming salamat sa ating mga bisita, mga nanay, po, nakasama natin sa oras ito, at may mga kalalakihan na nandyan. No? Yung mga lumabas na mga boys, mamaya babalik sila. Brother Eugene. No? So papasilip po natin mga kapatid, ang panahon po natin ngayon, sabi natin masyadong busy. Po, karamihan nga ng mga members, wala din, kasi nangangampanya sila. No, sapagkat yung mga mahal nila sa buhay ay mahabol din, kaya wala rin sila. But don't you know mga kapatid, lagi nyo pong ilagay sa inyong puso at kaisipan, gaano mang kabisi ang mundo. Could you imagine, di ba sa ibang bansa may gera, may labanan, may namamatay, no po, meron sabihin natin na iba't ibang klase, may yung iba nagugutom, yung iba sabihin natin na nandoon, no po, ito nga, nagsasaya, no po, ito dito naman, nangangampanya, no po, sapagkat may mga panahon sa buhay po natin. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa buhay po natin, dapat mailagay sa kaisipan ng bawat isa na dapat ang tao magkaroon ng oras na maglingkod sa Diyos. Na po, sapagkat may plano ang Panginoon. Na po, God's purpose, sabi po ng ating pag-aaralan sa oras na ito sa buhay po ng bawat isa. Maunawaan natin, ano ba ang plano ng Diyos? Na po, ang plano ba ng Panginoon sa buhay natin, tayo sinilang sa mundong ito para kain tulog lang? Hindi po. Ano ba ang plano ng Panginoon para tayo mag-aral lang? Para tayo sabihin natin magtrabaho lang, hindi po. Alam niyo po ba anong pinakaplano ng Diyos sa tao na dapat ang tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon? Kaya sabi po ng ating pag-aaral mga kapatid, dito sa verse number 14, how shall they call on Him in whom they have not believed? And how they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? May kalooban po ang Panginoon. May purpose po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa na kailangan niyang malaman. Pero ang sabi ng Diyos, hindi niya ito malalaman kung hindi siya makikinig. Di ba? At hindi siya, sabi natin, maniniwala kung wala siya mapapakinggan. At ang sabi ng Panginoon, at wala sila mapapakinggan kung walang magsasalita. Buti na lang may mga pastor, amen po ha? May pastor na nangangaral. No po, pero sabi natin mga workers na nagbibigay ng oras para lamang ang salita ng Diyos ay may paabot po sa buhay po ng bawat isa. Kaya alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, may plano ang Diyos. Kaya titignan niyo po ang buhay po ng tao mga kapatid. Papakanak siya, na po, darating yung time, tayo naman yung mamamatay. Tama po ba? Alam niyo ba, sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay sa mundong ito, may oras, may panahon. May panahon na ikaw ay sinilang, may panahon na ikaw ay mamamatay. May panahon na ikaw ay masaya. May panahon din na ikaw ay malungkot. Diba? May panahon na nag-enjoy.
may panahon na umiiyak. May panahon na ikaw ay nagtatanim. May panahon na ikaw ay aani. So sabi ng Diyos mga kapatid, sa lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay, may panahon, may oras. Pero ang sabi ng Diyos, napakaganda sa buhay po ng bawat isa, na yung dapat sa buhay po natin, hindi na lang lagi yung oras natin natutulog. Hindi na lang dapat ang oras natin na mamasyal. Hindi na lang dapat yung oras natin, mga kapatid, nandoon, nagkikipag-marites. Nagkikipagkwentuhan, nagbibisyo. Di ba? Kung hindi dapat, mga kapatid, sabi ng Panginoon, dapat maunawa ng tao, dapat ang tao magkaroon ng oras para sa Diyos. Ang oras po ito ay oras para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo nagkatipon sa oras na ito sa isang layunin para purihin ang Diyos. Para pasalamatan natin ang Panginoon. Sa tingin niyo po ba, karapat dapat po ba pasalamatan ng Diyos? Amen. Diba? Pastor, paano ko pasasalamatan ng Panginoon? Dami ko ang problema. Pastor, paano ko pasasalamatan ng Panginoon? May karamdaman nga ako. Pastor, paano ko pasasalamatan ng Panginoon? Wala nga akong pera sa bulsa. Ang tanong mga kapatid, yung ba yung sukatan para ikaw lang ay magpasalamat sa Diyos? Pag wala kang pera, hindi ka na magpapasalamat. Kapag may sakit ka, hindi ka na magpapasalamat. Kapag may problema ka, hindi ka na magpapasalamat. Alam niyo ba, sabi ng salita ng Diyos, in everything, give thanks. Sa lahat daw ng oras, sa lahat ng bagay, dapat ang tao magpasalamat sa Diyos. Kahit na ikaw ay nasasaktan, kahit na ikaw ay may problema, kahit na ikaw ay may karamdaman, dapat lamang ng pasalamatan ng Diyos. Kasi bakit po? Kasi kahit may problema ka, pasalamat ka pa rin, buhay ka. Amen po ba? Yung kahit mahirap ang buhay, napanapin gang tuyuin mo lang. Di ba? Pero magpasalamat ka pa rin. Bakit? Kasi mabiyak ka pa mo rin. Di ba? Natangaliwa, ano kang kwalta, pero may kinala. Anong kwenta ng kwalta? Tama ba? Anong kwenta ng kayamanan? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po natin, sa lahat ng aspeto sa ating buhay, kuhanin pa rin po natin na dapat magpasalamat sa Diyos. Kaya ano po ba ang plano ng Panginoon, mga kapatid? Na po, sabi ng una natin, to have a right perspective in life. Anong plano ng Diyos? Anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Magkaroon ng tamang perspective. Pag sinabi pong perspective, mga kapatid, ito po yung pananaw o plano. Para po bang sa isang building, meron siyang tinatawag na perspective plan, plan perspective. Then floor perspective, ibig sabihin plano. Di ba yung guhit? Tama? Ano ba ang kinalalabasan? Di ba? Ano ba ang pwedeng mangyari? So ngayon na sabi ng salita ng Diyos, dapat ang isang tao magkaroon ng tamang pananaw. Tamang kaisipan. Sa tingin niyo po ba lahat ng tao, mga boys, lahat ba ng tao may tamang kaisipan? Di ba karamihan po ng tao, ano yung isip? Baluktot. Bakit baluktot, Pastor? Kasi iba yung iniisip. Tama ba? Ang daming iniisip ng tao na kalokohan. Tama po ba? Mga boys, hindi kayo nag-iisip ng kalokohan? Ayun, napakabanal naman nila. Di ba? Humanly speaking, mga kapatid, karamihan ng mga tao, iba ang iniisip. Maling isip, malayong isip, lumilipad na isipan. Kaya ang sabi ng Diyos, hey, anong plano ng Panginoon? Magkaroon ka ng tamang kaisipan, tamang pananaw. Kasi alam niyo po ba, mga kapatid, sabi ko nga, kami ng mga tao ang kanilang prinsipyo, sariling prinsipyo. Di ba? Sabi namin ng mga tao, ay bahala na, basta tao, magmotor ko mo. Mabiyan o mabiye, mati o mati. Tama? Kaya karamihan din ng mga motor. Di ba, Erwin? Punta may kaya, bang! Di ba? Karamihan din ng mga kalahin, di ba? Payapag lang po eh. Kaya punta may mata. Boom! Nagagaya. Di ba? Kasi pinagkaisipan mabiya akong mabiya, mati akong mati. Sa tingin niyo po ba tama po kayo? Di ba pwede naman mag-ingat? Tama? Pwede naman mag-ingat. Pwede sabihin natin na kailangan, isipin muna natin yung mga bagay-bagay bago natin gawin. Sapagkat kapag nangyari na, pwede ba bang ibalik kapag nangyari na? Di ba ang buhay walang rewind? Tama? Walang rewind. Di ba pag ginawa mo na, di ba ginawa mo na yung isang bagay, pwede bang nagpapalik ka ganyan? Hindi, di ba? Nangyari na eh. So ibig sabihin na sabi ng Diyos, kailangan ayusin natin ang ating kaisipan. No po, ayusin natin ang ating pananaw. Ayusin natin ang ating prinsipyo. Diba? Na huwag natin kunin ang ating prinsipyo sa sinabi lang ng tao. Dapat tingnan natin ano ba ang prinsipyo na salita ng Diyos. Diba? Alam niyo ba mga kapatid, maraming tao, niloloko niya kapwa niya tao.
Ginugoyo niya kapwa niya tao. Ano ba? Yung bang binibrainwash niya kapwa niya tao. No po, meron naman mga tao, ay buhapin eh. Nanamawas ka rito? Di ba? Retang mo lang. Pakawayan agad. Di ba? Di ba? Sabi na salita ng Diyos, minsan maraming tao ginugoyo ka lang eh. Minsan maraming tao yung bang meron lang masamang agenda sa iyo eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, lagi natin tingnan, magkaroon tayo ng tamang isipan. Ilagay natin, gusto ba ng Panginoon niya? Tama ba sa harapan ng Diyos? Tama ko ba? Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, paano ang tao magkakaroon ng tamang pananaw, tamang kaisipan sa kanilang buhay? Kailangan po ang tao nakikinig na salita ng Diyos. Di ba alam niyo po ba kung ano pinapakinggan natin ito kung mapasok? Pinapakinggan mo lagi mura. Anong lalabas sa iyo ngayon? Mura. Tama? Pinapakinggan mo lagi nag-aaway. Diba? Anong lalabas ngayon sa'yo? Diba? Ganun din mag-aaway. Tataas yung presyon mo. Diba? Pag tumaas ang presyon mo, may mapuputol dito. Patay. Diba? Bakit? Kasi iba't iba ang napapakinggan ng tao. So ngayon, inuulit mga kapatid kung ano ang ating pinakikinggan, ito ang lumalabas sa atin kasi pinapapasukan natin sa ating tenga. So ngayon, sabi ng Diyos, dapat ang pakinggan natin salita ng Diyos. Yung bang makinig ka ng salita ng Panginoon, sa ganun, magkaroon ka ng kaisipan na nagmumula sa Panginoon. Para dapat ikaw ay mag-ayos. Sa tingin niyo po, itong mga kalalakihan, itong mga pinapakinggan niyo, barkada. Kung pinakikinggan niyo, sabihin natin yung mga kanto, salitang kanto. Diba? Sul-sul ng barkada. Magiging maayos ba ang buhay niyo? Diba nga doon sa Facebook? Dahil yung kabarkada niya, galit na galit sa kanyang tatay, lagi nalang pinapagalitan. Ano sul-sul ng barkada? Itong kutsilo, saksakin mo. Yung ginawa dahil naginig siya sa barkada, ang ginawa niya, sinaksak niya yung tatay niya. O, nung nasaksak yung tatay niya, siyempre mamamatay. Tama ba? Nung namatay, napaisip niya, bakit ko nagawa to? Bakit niya nagawa? Kasi mali ang kanyang pinakinggan. Tama po ba? Mas pinili ng pinakinggan ang gusto ng barkada, ang sulsul ng barkada. Kasi may mga tao sinusulsulan ka lang eh. Tama ba? Para bang yung mga boys, diba, Brad? Diba? Isa may mga nag-aaway, kung si Jomel at saka si Vincent. Mag-aaway. Uy, talan may pimbalubog, talan may pimbalubog. Diba? Uy, ay, sa talan may o. Diba? Minsan may mga taong gano'n, tama? Yung pinagluloko ka lang, yung pinag-aaway kayo. Tama ba? So ngayon, dahil nga iba ang yung pinakikinggan, ano mangyayari sa iyong buhay? Mapapariwara. Kaya sabi ng Diyos, dapat ang tao nakikinig ng kanyang salita. Nang sa ganun lumalawak ang ating isipan. Kasi maraming mga tao makilid ang isip. Makilid ang utak. Agad nagagalit. Bakit? Kasi nga, kulang siya sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, magkaroon ka ng tamang kaisipan. Unang-una sa buhay. Alam niyo po ba ang buhay natin, hindi hanggang malakas tayo. Hindi hanggang, mga kapatid, buhay tayo. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Dapat mailagay sa iyong kaisipan, mga kapatid, na habang may oras ka, kailangan ka na may gawin para sa Diyos. Yung iba, sabi nila, Pastor, maglilingkod na lang ako pag malapit na akong mamatay. Pastor, maglilisimba na lang ako kapag may sakit na ako. Diba? Yung pang kapag putol na yung paa, yung palang magsisimba. Would you imagine, sa tingin nyo, ganun po ba dapat? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, habang may oras ka. Bakit sinabing habang may oras? Walang sinabi kung bata, matanda, kalalakihan. Walang sinabi. Habang ikaw ay may oras, kailangan mong matutunan sa iyong buhay na ang buhay mo ay hindi pahaba. Sino mahaba pang buhay dito? Di ba hindi natin masabi? Alam niyo po ba ang buhay? Hindi pahaba, paikli. Na po, sabi ko nga sa inyo, iba't iba ang nangyari sa paligid natin. May labanan, may gera, tama? May droga, may bisyo. Iba't iba. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, ang kailangan natin gawin, patuloy tayo makinig ng salita ng Diyos at tignan natin ang buhay. Na ang buhay natin ito ay pinahiram lang ng Panginoon. Di ba? Pinahintulutan tayo ng Diyos na tayo mabuhay. At hindi nagkamali ang Diyos kung anong buhay meron ka. Kung anong pamilya meron ka. May sabi mga tao, mukhang nagkamali yata ang Panginoon. Kasi bakit? Hindi ako pinanganak sa pamilyang mayaman.
Alam niyo ba ang Panginoon, hindi siya nagkakamali. Tama po ba? Kasi kung nagkakamali siya, hindi siya na Diyos. Hindi na siya Panginoon, kasi nagkakamali siya eh. Pero may mga tao sinasabi na, ganyan ang Panginoon, nagkakamali siya. Bakit? Kasi pinanganak ako sa ganitong pamilya. Hindi. Di ba? Marami mga tao nagrereklamo, bakit ganito ang mukha ko? Kapangit ko. Bakit mo nasasabing pangit ka? Kasi nakatingin ka doon sa guwapo't maganda. Alam niyo ba sabi ng Panginoon? Ano yung ba sabi ng Panginoon? Kawangis natin ang Diyos. Kawangis natin ang Panginoon. Nasabi ng Panginoon, walang pangit, walang maganda. Sa lahat, sa paningin ng Diyos, tayo magaganda at magaganda. Guwapo at magaganda, yung mga maayos. Kaya dapat huwag natin sabihin na, pangit lang ako. Hindi. Ikaw ay kawangis ng Diyos. Diba? Kaya dapat nasabi ng Panginoon, tingnan mo yung buhay, na huwag kang magreklamo. Sino man ang nanay mo, sino man ang tatay mo, pasalamat ka kasi bakit? Binigay ng Diyos, pinahiram ng Diyos ang buhay nila. Pinahiram ang tatay mo, pinahiram ang nanay mo. Bakit ko sinasabing pinahiram, Pastor? Kasi darating yung time dahil pinahiram, kukunin ng Diyos. Hindi sa nananakot. Ako wala na akong tatay. Kinuha na ng Panginoon. Di ba? So ano kung gusto kayo pasay sino mga kapatid, yung bang habang kasama mo yung pamilya mo, habang kasama mo yung nanay mo, habang kasama mo yung tatay mo, mga anak mo, kailangan ipakita mo na ang pagmamahal. Hindi kapag nasa sementeryo na, doon ka magdadala ng kandila, doon ka magdadala ng bulaklak, doon ka magdadala ng pagkain. Ang tanong, kakain ka pa ba? Masasabi niya ba, ay sarap, ay ang bango, ay ang ganda, ay mahal yan. Di ba hindi na mararamdaman? Kailan mo ba? Wala nang kwenta yun eh. Na po, nakapag namatay na, pupunta ka doon, magdadala kang pagkain, paborito ng mama ko to. Diba, nung patay na, binibigyan mo siya, nung buhay siya, wala kang pakialam, halika nga dyan. Diba? Yung lagi nag-aaway. Bakit kaya yung tao pumunta sa sementeryo? Kasi alam niyo ba, sa totoo lang, pag kitang tao lang yun. Kasi bakit? Yung mga kamag-anak pupunta eh. Ay, baka sabihin nila, hindi mo naman yung nanay ko. Ay, baka sabihin nila, wala na akong pakialam, kaya pupunta ka ako sa sementeryo. Tama? Pumupunta lang sila, bakit? Kasi pagkitang tao lang. Kaya ano nais ng Panginoon, dapat habang buhay. Doon ka magbigay. Doon ka ipakita yung pag-ibig. Doon mo sabihin, Mama, thank you. Mama, mahal kita. Pa, salamat sa pagkasakripisyo. Mga anak. Diba, kaya sabi ng Diyos, magkaroon ng tamang pananaw. Kaisipan, sa buhay, sa pamilya. Ito ang plano ng Diyos. Yung iba, ano sabi nila? Bahala sila, basta ito, buhay ko. Buhay nila, bahala sila. Hindi mga kapatid. Alam niyo ba sabi ng Panginoon, yung buhay natin, yung pamilya natin, pinahiram sila ng Panginoon. Kaya ano gusto ng Panginoon, dapat tayo nagtutulungan, na dapat tayo nagdadamayan, na dapat tayo nagkakaisa. Hindi kanya-kanya. Yes, walang perfectong pamilya. Di ba? Sa mga magkakapatid na lang. Minsan mga aso't pusa. Sabi na nanay, oy ne, kutsilyo, saksakan kayo. Di ba? Kasi minsan nag-aaway. Di ba? O, panilita kayong gloves, bata boxing na kayo. Di ba? Kasi ngayon yung happy family. Di ba? Lagi na lang may aksyon. Di ba? Minsan sa pamilya, lagi na lang may aksyon. Para pag drama, nabibigla ka na lang. Bibigla nagsasara ng pito. Di ba? Bibigla lumilipad ng plato. Di ba? Ibang parang pang pang pelikula eh, di ba? Tapos may iyak, di ba? Sabi niya, di ba? Binigyan ng konti chocolate, tapos na. Parang wala lang nangyari. Tama? So, yun po yung kakambalan ng buhay. Pero sabi ng Diyos, mga pwede, in spite of that, huwag kang magkanya-kanya. Kailangan tayo magkaisa. Kailangan tayo magtulungan. Kaya sabi ng Diyos, mga pwede, sa buhay po ng bawat isa, magkaroon ka tamang isipan. Tamang pananaw. Kaya sabi ng Diyos, kumusta ang isipan mo? Baluktot pa rin ba? Alam niyo ba sabi ng Diyos, sabi nga sa inyo, marami ang kaisipan natin baluktot. Karaniwan ang mga prinsipyo natin mali. Kaya alam niyo ba, kailangan natin makinig na salita ng Diyos. Nang sa ganoon tayo magpaturo sa Diyos. Amen po ba? Dapat kasi willing tayo magpaturo sa Diyos. Alam niyo ba kapag nakikinig kayo, ang ibig sabihin, willing kayo magpaturo sa Diyos. Maraming mga tao, maraming mga bata, ayaw makinig. Kaya ano nangyari? Ulit-ulit lang. Ganun na nangyari. Dapat kaya sabi ng Panginoon, dapat matuto ka makinig. Ano pa mga kapatid? Magkaroon ng tamang kaisipan hinggil sa kaligtasan. Alam niyo po ba? Ano pong goal ng Panginoon? Yung Biblia, ano po yung pinaka-goal ng salita ng Diyos? Hindi naman para magsimba lahat ng tao.
Ang goal po ng salita ng Diyos na lahat ng tao maligtas sa apoy ng impyerno. Sapagkat nga may impyerno naghihintay. Pastor, bakit may impyerno naghihintay? Kasi ang tao makasalanan. Di ba? Ang kasalanan po may kabayaran. Nang sabi ng Panginoon, dahil sa kasalanan ng tao, walang karapatan sa langit. Ano po yung nakabukas sa atin? Pintuan ng impyerno. Ang pintuan ng langit sarado sa atin. Bakit? Dahil sa atin kasalanan. Pero, mayroong Diyos na nagmahal. Mayroong Panginoong Jesucristong Diyos na nagkatawan ng tao. Na anong ginawa niya mga kapatid? Inako niya ang ating kasalanan. Siya ang napalo, siya ang nasaktan, siya ang napako sa ibabaw ng krus ng Kalbaryo. Ngayon, sabi ng Panginoon, nung siya'y napako, nung siya'y nandoon na, dumalang ang kanyang dugo, ang sabi ng Diyos, meron na ngayon daan para ang tao pumunta na langit. Na po, sino yung daan? Reliyon ba? Hindi po. Kahit pasukin mo man lahat ng reliyon, hindi ka madadala ng reliyon mo sa langit. Sapagkat walang naipako sa ibabaw ng krus na reliyon. Sino napako sa ibabaw ng krus dahil sa iyong kasalanan? Si Kristo. So, ibig sabihin, si Kristo lamang ang daan. Di ba? Hindi ang pagsamba. Ay, sisimba nga ako lagi para pumunta na. Hindi mga kapatid, wala sa Bible yun, hindi sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, dapat anong pakinggan natin kung ano sinabi ng Diyos? Tama po ba? Hindi sariling prinsipyo, hindi sariling kaisipan. Kung ano po ba ang sinabi ng salita ng Diyos. Ano sinabi ng salita ng Diyos? Na kailangan si Kristo ilagay siya sa iyong puso. Na kailangan ikaw aminin mong iyong kasalanan. Na kailangan ikaw mga kapatid gawin mong kapartner ng Diyos. Di ba? Gawin mo siyang karelasyon. Ang sabi nga ng Panginoon, ang dami mo na naging karelasyon. Pero ang Panginoon hanggang ngayon, di mo pa karelasyon. Kasi pumantakin nyo mga kapatid, isipin nyo na lang. Di po ba, sa totoo lang, alam ng tao lahat ang ginawa ni Jesus Christ? Tama po ba? Pag tinanong mo, lalo na kapag mahal na araw, di ba? Nagpapasa ng cross. Di ba? Naipako sa ibabaw ng krus. Alam ng tao pag tinanong mo, bakit si Jesus Christ namatay sa ibabaw ng krus? Para tubusin lahat ng ating kasalanan. Sabi ng tao, ay, hindi na naman. Di ba? Pero ang tanong, pagkamatay mo sa kapupunta, ay, hindi ko alam. Di ba? Yun ang sagot ng tao eh. Could you imagine, may nagsakripisyo, may napalo, may nasaktan dahil sa iyong kasalanan. Naipako sa krus ng Kalbaryo. Pero pag tinanong ka, pagkamatay mo, kung saan ka pupunta, hindi mo alam. Ang sabi ng Panginoon, pardon my word, pasensya na po sa sasabihin ko. Parang ganyan itong salita eh. Sabi ng Panginoon, kataka mo naman. Alam mo na may ginawa ako eh, sabi ng Diyos. Di ba? Sa tingin niyo po ba yung ginawa ni Jesus Christ? Wala lang. Mahalaga yun. Yun yung turning point para ang tao magkaroon ng daan patungo sa langit. Pero nakakalungkot, maraming tao, hindi nila alam. Mali kasi ang kaisipan. Hindi nila iniintindi yung kahalagaan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nyo ba sabi ng Panginoon, bakit ang tao sadyang ganyan? Ginawa ko na lahat, pero ang tao, hindi niya pa rin alam hanggang ngayon. Kailan niyo po ba kami, magpilit namin pinapaalam sa tao? Kasi po, lagi po sinasabi mga kapatid, kapag ang tao hindi sigurado, babagsak siya. Na po, ang Diyos siya ng kasiguraduhan. Hindi po tayo pwede doon sa, bahala na yung Batman Pastor, mumunta ko langit, yung langit, kung impyerno, kung impyerno. Ano yung makikita? Ito, salita ng Diyos. Malalaman mo na. Di ba? Kasi nga, may Kristong namatay sa ibabaw ng krus. Nang sabi ng Panginoon, ngayon pa lamang, pwede ka na magkaroon ng kasiguraduhan. Ngayon pa lamang, pwede ka na makasigurado doon sa langit, sapagkat nga si Kristo, siya ang kasiguraduhan. Anong kailangan natin gawin? Inuulit ko mga kapatid. Ilagay si Kristo sa atin puso. Doon si Jesus Christ, naipako po sila sa aling mga bisita, 3 sila. Si Kristo sa gitna. Itong kabilangan, napako sila kasi mamamatay tao sila, magnanakaw. No po, ngayon yung isang magnanakaw, ang sabi niya sa Panginoon, kung tunay ka Diyos, bakit hindi ka bumaba? Tapos, pakibaba mo na rin kami. Pinagloko niya ang Panginoon eh. Di ba may dumating na itim na ibon? Tama? Yung uwak. Tapos, pinagtutukaan kanyang mata kasi pinagloko niya si Jesus Christ. Pero yung isa, yung sa magnanakaw, yung kabila, ano sabi niya? Ba't mo ginagawa ng Panginoon? Hindi niya deserve kasi natirito. Sapagkat wala siyang kasalanan. Tayo mayroong kasalanan. Ano sabi niya sa Panginoon? Panginoong Jesus, naniniwala po ko sa inyo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa puso ko. Isama niyo po ko sa inyong
paraiso. Ano sinagot ni Jesus Christ? Dahil inaamin mo ang iyong kasalanan, dahil tinanggap mo ako sa iyong puso, dahil naniniwala ka sa akin, makakasama kita doon sa kaharian ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, hindi ka pwede sa langit pag nanakaw ka. Hindi sinabi ng hindi ka pwede sa langit, makasalanan ka. Hindi ka pwede sa langit, dapat pumasok ka muna ng reliyon. Hindi sinabi ng Panginoon, magpakabait ka muna. Ano sinabi ng Panginoon? Dahil naniniwala ka, inamin mo yung kasalanan, tinatanggap mo sa iyong puso. Ano sabi ng Panginoon? Makakasama kita doon sa aking kaharian. Kaya dapat ang tao po, mga kapatid, ilagay si Kristo sa kanyang puso. Huwag lang basta sa isipan. Kaya lagi po namin sinasabi, na po ito, mga first time kong makapag-share si Sister Ella. Sister Ella, no? Sister Realin, tsaka si Sister Cristel. Tama? Joy pala, Joy. Dito si Cristel. Pares kay Cristel. No? So, first time na mamit. Na po, ito po kailangan gawin kasi natin, ilagay si Kristo sa ating puso. Si Nanay Maribel, Nanay Revi, ganoon din po si Nanay Amelia. No po, naalala niyo, tinanggap niyo ng Panginoon sa puso niyo. Yun po yung pinakamalaga sa buhay ng tao. No po, mga bata, na tinanggap niyo na si Jesus Christ sa puso niyo. Yun po yung pinaka-importante kasi, Sister Rusty, Sister Princess, na lahat ng bawat mga tao, ilagay si Kristo sa kanilang puso. Sa pagkadarating ng time tayo mamamatay, harap sa Diyos, ang tanong ng Panginoon, nung nabubuhay ka, tinanggap mo ba ako sa iyo? Puso. Hindi tatanong ng Panginoon, gano'ng kalaki yung bahay mo. Hindi tatanong ng Panginoon, gano'ng kalaki ng pera mo. Hindi tatanong ng Panginoon, kung ano natapos mo. Tatanong ng Diyos, tinanggap mo ba ako sa iyong puso? Kaya sana mga kapatid, sa buhay po natin, tanggapin natin si Kristo sa ating puso. Na po, yun po ang plano ng Diyos. Ano ba yung plano ng Panginoon, mga kapatid? Hindi lang basta to have a right perspective, pananaw o kaisipan. Ano ba yung plano ng Panginoon? To have a right heart. Yun nga, magkaroon ka ng tamang puso sa Diyos. Sapagkat alam niyo po ba, ang Panginoon, meron siya sinabihan doon sa Matthew chapter 15 and verse number 8. May mga tao nagsisimba. May mga tao, sabi natin, pinupuri nila ang Panginoon. Kaso, sabi ng Diyos, sa bibig lang. Papig lang. Muso lang. Di ba? Na sila'y malapit sa Diyos sa bibig lang. Pero ang sabi ng Panginoon, pero kanilang puso, but their heart is far from me. Nakakalungkot, sabi nila kung pupunta sa simbahan. Sinasabi nila ang aking pangalan, pero salita lang. Ang kanilang puso, napakalayo sa akin. Bakit malayo? Kasi nga, hindi totoo. Tama ba? Kasi kung totoo lang, dapat malapit. Tama ba? Yun ang nais ng Diyos eh. Na po na dapat magkaroon ka ng tamang puso. Yung iba naman, anong kanilang puso? Pusong bato. Diba? Matigas na puso. Sabi dito, their heart was hardened. Yung ayaw na makinig. Ayaw tanggapin. Kasi may mga tao ganyan, maraming ganyan eh. Kasi bakit? Ayaw niya makinig, matigas. Kaya sabi ng Panginoon, hindi tama ang kanyang puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat yung puso natin, ipatama natin sa Diyos. Diba? Yung puso natin dapat hindi matigas. Alam niyo po ba ang puso? Dapat tumitibok yan. Kapag tumigas yan, mga kapatid, may stroke ka na. Na po, kaya ang sabi ng Diyos, dapat ipatama natin ang ating puso. Na po, ano pa mga kapatid? Pusong maraming, sabi dito, their heart is foolish. Yung mangmang na puso. Na po, nasabi ng Panginoon, kasi bakit mangmang ang kanilang puso? Mali nga ang kanilang isipan. Na po, yung bang may tinatawag na maraming kalyong puso. Anong ibig sabihin ng maraming kalyong puso? Yung makapal. Di ba maraming tao makapal? Di ba? Tangala na yung malinig. Di ba? Itabang sabihin mo na, yun nga, ang kanilang puso ay nandoon na babalot ng kamangmangan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, remember, ang Diyos po ay hindi tumitingin sa panlabas na nyo. Kung ikaw ba'y naka-makeup, kung ikaw ba'y naka-ribbon, di ba? Kung ikaw ba ay may kilay, mga girls, di ba? Kasi mga girls, kilay is like, o yung mga boys, ano naman, yung buhok nila, di ba? Yung mga buhok nila, bisa sabi nila, oh, Brad, talaga. Ang paninamang itong salamin. Tama ba? Paninang sasama sila yung sulod.
Diba? Diba? Kasi bakit? Ang tao tumitingin sa itsura, tama ba? Pero ano diba ang Panginoon? Hindi siya tumitingin sa itsura. Saan tumitingin ang Panginoon? Sa puso. At ang Panginoon hindi siya tumitingin kung malakas ka ba, kung magaling ka ba, kung may kakayanan ka ba. Hindi tumitingin ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, Ako tumitingin lang ako sa puso. Maraming mga magagaling, pero hindi tama ang puso nila sa Diyos. Tama ba? maraming malalakas, may mga talento, mga abilidad, pero hindi naman tama ang kanilang puso. Kailan niyo po ba ang Panginoon, kahit anong yung kalagayan sa iyong buhay, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, may posisyon o wala, pero kung tama ang puso mo sa Diyos, ang Diyos napapatuwa mo. Kaya sabi ng Panginoon dito mga kapatid, lahat ng ating gawin natin ito ng buong puso. Sa oras nito, tayo nagsisimba. Magsimba ka ng buong puso para sa Panginoon. Huwag kang magsimba dahil lamang sa tao. Diba? Meron po kami verse sa likod. Tingnan nyo kayo sa likod na yun. May nakasulat dun eh. Basahin nyo nga. And whatsoever you do, and they begin. Would you imagine, nasabi na salita ng Diyos dan, ano man daw ang iyong gawin mo yan ng buong puso. Gawin mo ng buong puso para sa Diyos, hindi para sa tao. Kasi nga maraming tao, pakitang tao lang. Ang sabi ng Panginoon, hindi pa yung tao, gusto mong mapasaya. Yan Diyos, gusto mo ba mapasaya? Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng iyong gawin mo ng buong puso para sa Diyos, hindi para sa tao. Alam niyo ba yung reminder ko, every time na may lumalapit ng mga kumakandidato sa akin? Diba? Mga kumakandidato kasi sila eh, no? Sila yung politiko. Tama? Iba yung politiko, di ba? Mangako na yung mangako. Sabi Bupin, pangako na yung ega na gana, pero na naman gawan. Di ba? Para mo mayambot kasi politiko lang. Pakitang tao. Di ba? Agobrala dahil kay tao. Pero alam niyo ba, meron tinatawag na Christian politics. Kristiyanong politiko. Ano yung Kristiyanong politiko? Na siya'y naglilingkod una sa Diyos. Yung pasasayahin niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Ilalagay niya sa kanyang kaisipan, nasa posisyon ako sa posisyon nito dahil kagustuhan ng Diyos. Na ako'y maglingkod sa Kanya at makapagserbisyo sa tao. Kaya laging tinatanong, anong klaseng politiko po kayo? Kapitan natin dito, tinanong ko kahapon. No? Nakita niya ako, nagpagkwentuhan, nagpa-pray. In-emphasize ko sa kanya, anong klaseng politiko po ba kayo? Alam niyo may mayor natin, dahil nakakapaginig siya ng salita ng Diyos, bukang bibig niya, ako po, iba akong politiko, Christian politics po ako. Diba? Kasi ako po'y naglilingkod sa Diyos. Hindi lang ako basta naglilingkod sa tao. Minsan sa tao, maglilingkod ka, mapapatuwa mo ngayon, mamaya-maya, hindi na. Tama ba? Di ba yung tao? Alam niyo ba ang tao? Siya yung pinakamahirap mapatuwa. Mapagserbisyuan. Kasi yung kanyang kasiyahan, panandali na lang. Binigyan mo ng 500 ngayon, ngayon lang masaya. Kapag wala na, ay, wala ka nitong binigyan mo. Masayang-sayang na. Di ba? Sabi ng kapitan, ano nga rin po yung buliyo? Kasi po yung bibigyan ko, tulong mo, eh, naman sustento. Di ba? Di ba kasi gusto nila, sustento. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po ng bawat sa, ang Diyos tumitingin sa puso. Gano'n ka totoo ang puso natin sa oras na ito? Sana magsusupo ko ng Panginoon, totoo talaga tayo nakikinig. Totoo talaga tayo nagsisimba. Totoo talaga tayo gusto natin pasalamatan ng Diyos sa ating pong buhay. Ito po nice ng Diyos. Ano pa mga kapatid? Ano pa yung purpose ng Panginoon? To have a right church family. Magkaroon ka ng tamang simbahan. Ng simbahan po, dito po mga kapatid, ang simbahan po namin, isa po siyang pamilya. Ano ibig sabihin ng pamilya? Magkakapatid. Nagtutulungan. Nagdadabayan. Diba? Minsan nakapagsimba tayo sa ibang simbahan. Titingin ka, magsimula sa umaga, sila. Pumasok kang walang kilala, lalabas kang walang kakilala. Tama ba? Ngayon mga kapatid, alam niyo ba sabi ng Panginoon, dapat magkaroon ka ng tamang church. Tamang pamilya. Diba? Alam niyo ba yung problema? Sigurado darating. Tama ko ba? Alam niyo ba? Problema sigurado darating. Pagsubok sigurado darating. Karamdaman sigurado darating.
Pero sabi ng Diyos, paano na lang kung wala kang church? Paano na lang kung wala kang pamilya na simbahan na mananalangin para sa iyo? Di ba kailangan natin ng panalangin? Tama ba? Kailangan natin yung may mangungumusta sa iyo eh. Di ba? At ang church po ito, mga kapatid, nagmamahal. Ang church po ito, hindi balat kayo. Ang church po ito, mga kapatid, ay pilit na inaabot lahat. For the sake lang na maunawaan natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Tayo pinagkatagpo ng Panginoon, tayo pinagsama-sama ng Panginoon sa isang layunin na tayo ay magtulong-tulong. Di ba? Huwag tayo maghilaan pababa. Diba eh? Hilaan pababa eh. Dapat hindi tulong-tulong paakyat. Kasi pag nasa taas na yung isa, pwede kang hilahin pataas. Pero hindi basta dapat ako muna sa taas. Para sigurado. Bira talaga yung tao, kung ito sigurado yun. Siguro si style eh. Diba? Kasi nga, hindi tama ang puso. Kaya sabi ng Diyos, dapat itama natin ang puso natin. Itama natin ang isipan natin. At sabi ng Diyos, eto po, mga kapatid. Ano po, sabi ng salita ng Diyos, gusto kang bigyan ng right friend. Gusto kang bigyan ng right brethren. Gusto kang bigyan ng Panginoon ng right pastor. Diba? Gusto niyo ba ako maging pastor? Ay, sa ilong na. Amen! Diba? Alam niyo mga kapatid, na po, pasalamat tayo. Ako, may pastor ako eh. Yung pastor ko, pinag-pray ako. Yung pastor ko, pinakikinggan ko siya. Yung pastor ko, tinuturuan niya ako. Na po, kaya dapat, ganun din po kayo. Kaya ako, nagpapasalamat ako, may pastor kami. Na po, tanong, yung Good Shepherd San Manuel, nagpapasalamat pa kayo may pastor? Amen. Diba? O, ayan o. Diba? Kulang na lang, ulap. Diba? Tapos nakasulat, in loving memory. Diba? Can you imagine? Na po, kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, this is a right church family. This is the right brethren, right fellowship, right pastor. Sapagkat sabi ng Panginoon ng Diyos, na lahat tayo, huwag mong ma-feel na nag-iisa. Di ba sabi ni Satanas, gusto ko si kapil ni Satanas, yung ma-feel mo, nag-iisa ka na lang. Wala ka nang kasama. Wala na nagmamahal sa iyo. Wala kang pagkasama. Yun po, iniipot ni Satanas sa isipan natin. Pero alam niyo po ba kapag kayo ay may church, kapag kayo ay nagsisimba, kapag kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, ano sasabihin ng Panginoon? Hindi ka nag-iisa. Wala ka ng tatay, dito may tatay ka. Wala kang nanay, dito may nanay ka. Di ba? Wala kang anak, dito marami kang anak na makukulit. Di ba? Wala kang kapatid, dito marami kang kapatid na magugulo. Kasi nga, ang church, pamilya. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid sa buhay po naman, this is the purpose of God. Na po, na hindi lang basta doon kayo sa inyong sulok. Kung hindi bawat Sunday naman, ay nagsisimba tayo, nagbibigay tayo ng oras sa aming mga bisita. Di ba? Gusto niyo ba pinapasyal ko kasi sa inyong lugar? Di ba? Pagkatarating niya, papasyal na ako doon, nakasarado niya mga pinto. O kaya papasyal ako doon, yung aso, alis yung pagkatali. Diba? Alam niyo po kasi, yun po yung realidad, yun po yung dinadanas sa mga pastor. Yun po yung dinadanas sa mga pastor, kasi nga, marami mga tao, ayaw pagdating sa Diyos. Di ba? Yung sasabihin pa ng nanay sa anak, pag sabi mo kay pastor, wala ako ha. Tapos lumabas yung anak, nasa si mama mo. Sabi po niya daw, wala siya. Diba, hindi pa naturuan ng tama. Booking tuloy yan siya. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid sa buhay po natin, purpose ng Diyos. Hindi lang tayo basta pagsama, tayo magtulungan. Hindi lang tayo basta nagkakilala, kung hindi magsama talaga para sa Panginoon. Kaya ako po bilang pastor, pilit ko po inaabot lahat. Hindi ako kumakandidato, hindi ko pinangangampanya ang aking sarili. Sino pinangangampanya ko? Diyos. Di ba ito yung pinaka-the best na pangampanya ng Diyos? Minsan yung pinapangampanya mo, baka namumurak. Hindi ka ba sure? Di ba? Yung credibility niya ba? Di ba? Baka mapahiya ka. Sinasabi mo, ay, tumutulong po ito. Tapos lumapit, hindi tumulong. Ay, mabait po ito. Nung lumapit, nag-snap pa. Tama? Alam niyo ba, mga kapatid, inuulit ko, ang magandang yung pangampanya, Panginoon. Na po, yung mangilalapit po, hindi sarili mo, ang Diyos. Na po, kaya ito ang kailangan natin gawin. Na po, ito, namimigay kami ng relief, hindi para sumikat si Pastor. Alam niyo ba si Pastor Enerbon? Kahit hindi na ako magpasikat, sikat na ako. Bakit? May commercial ako sa TV. Di ba?
Napapanood niyo yung mga commercial ko? Di ba? Di ba? For energy, masabi. Mga ganun eh, di ba? Yung pag, kahit hindi na ako magpanyasikat na ako eh, kasi niya, sa pangalan ko. Pero hindi ko pinapasikit yung pangalan ko. Mamaya niya, pupunta pa akong Malabon. Mas marami yung dadalhin namin relief. Pamimigay doon. No? Sino pinapasikat namin? Sarili namin? Hindi. Ano pinapangampanya namin, ha? Diyos. Yung for the sake lang yung tao, makuha kanyang focus. For the sake lang yung tao, mabigyan sila. At mabigyan ng pag-asa. Kung imagine last Sunday, pumunta ako doon sa nasunugan. Nagtawag ako, sabi ko sa kanila, o sige po, lahat na nasunugan, ako po yung pastor, at kami po yung magpapaabot ng tulong. Ipag-pray ko po kayo. O tira, may dumating, 5 lang. 5 lang. No? Tapos, nagsalita ako, nag-pray na ako. Dumating yung mga kasama ko, Brad, bubayin naman tayo natin dito. Binaba na yung mga gamit. Nakita na yung dala-dala. Biglang dumami. Biglang dumami sila, dami nila. Sige po, sa susunod, babalik po ako. Kaya rin yung mga kapatid, yung malisting ganun ng tao. Yung bang realidad, di naunawaan ang purpose ng Diyos. Di naunawaan ang plano ng Panginoon. Alam niyo po ba ang gusto ipaabot ng Diyos sa atin? Pag-ibig. Yung bang minamahal ka ng Panginoon. Sabi ko kanina, anong gusto ni Satanas sa atin? Gusto niya mag-isa ka lang. Gusto niya umawalan ka ng pag-asa. Gusto niya ma-input sa iyong sarili. Wala nang nagmamahal sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, mahal kita. Pinasan ko nga yung krus dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Di ka nag-iisa. May pamilya ka, may simbahan. May magmamahal sa iyo. May tutulong sa iyo. Kaya mo yan. Kahit na mahirap ang buhay. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. May karamdaman ka, lapit mo lang sa Diyos. Kasi tayo naman nabubuhay sa kagustuhan ng Diyos. Tama po ba? Di tayo nabubuhay sa kagustuhan natin, nabubuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos. Na kahit may karamdaman ka, dahil buhay ka pa, may plano pang Diyos. Ibig sabihin, dapat huwag kang sumuko. Magpatuloy ka lang. Na po, kaya sabi ng Panginoon mapatid sa buhay po ng bawat isa, unawain natin ang looban ng Diyos. May plano po ang Panginoon sa atin. Hindi lang po coincidence nagkakilala tayo. May plano ng Diyos. Gusto ng Panginoon, magsama tayo. Magtulong-tulong tayo. Na po, kaya sa oras na ito, gawin po natin, pasalamat tayo sa Panginoon. Pwede po ba yun? Amen? Naunawaan niyo po ba ang gusto ng Panginoon? Kaya sa oras po ito mga kapatid, ilay mo sa bawat sa tayong lahat, tumayo. Sige po, ipikit natin ang ating mga mata, tayo po yung muko, at tayo po magdilay-dilay sa oras na ito. Ang Diyos ay naghahanap ng totoong taong maglilingkod sa Kanya. Totoong taong magsasamba sa Kanyang pangalan. Totoong taong na magbibigay ng oras sa Kanya. Kanina pa lang, nung padating tayo dito, nakita nyo, ang tao napaka-busy. Iba't iba ang kanyang gustong gawin. Iba't iba ang kanyang gustong puntahin. Pero alam niyo po ba ang Diyos nakatingin siya? Nakatingin siya doon sa tao. Nang gagawin niya, maglilingkod siya sa Diyos. Nang gagawin niya, magpapasalamat muna siya sa Panginoon. Nang gagawin niya, makikinig muna siya ng salita ng Diyos. Kaya sa oras mo ito, isipin mo ang iyong sarili. Sa pigit ka, lapit mo ang iyong sarili, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ninyo ako. May kinapulong sa Diyos. Hindi ko alam ang iyong pinagdadaanan, pero ang Diyos alam niya. Gusto niyang malaman, kaya dapat mo sabihin. Lapit mo, nanay mo, tatay mo. Pag-pray mo sila. May pangangailangan po ninyo, ilapit niyo sa Diyos. Ang katasabi ng Panginoon, ipaabot niyo lahat ng inyong kailangan sa akin. Lahat ng inyong kabigatan, ibigay niyo sa Diyos. Sa pagkatasabi ng Panginoon sa iyong sarili, hindi ko makakayanan ito. Pero kung ibibigay mo sa akin, kung magtitiwala ka sa akin, ang sabi ng Panginoon, tutulungan kita. Gagabayin kita, bibigyan kita ng liwanag. Papakita ko ang pag-asa. Kaya sa oras po ito, ilapit po namin ang mga sabi. Sa aming mga bisita, pinakanayos ng Diyos, ilagay mo si Kristo sa iyong puso. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Sapagkat ito lamang ang daan, wala na pong iba.
Kaya sa aming mga bisita, ito pa yung upo kayo sa panalangin, ulitin niyo pong panalangin na ito, kami katotohanan, na nagmumula po sa inyong mga puso at sinasabi po na inyong mga rami. Sa aming mga bisita, tanggapin niyo po ang Panginoon sa inyong mga puso. Gagabayan po kayo sa panalangin, ulitin niyo po ang panalangin. Panalangin po tayo, ang maraming Diyos. Maraming salamat sa oras po ito, sa mga salita niyo na nakakaya po. Nalaman ko ang aking kalagayan na ako'y isang taong makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan po kayo sa aking buhay. Dahil ko diyang dalangin sa pangalan ni Jesus. Manatili po tayo sa aking pananalangin. Inausap ka ng Panginoon sa oras nito, bakit hindi ka lumapit? The altar is open, yung mga pinagdadaanan kayo, pwede nyo namin sa Diyos. Pwede nyo sabihin sa Panginoon. Kaya sa oras nito, ang sabi ng Panginoon, hindi mo kaya, pero kaya mo. Kaya sabi ng Panginoon, maging totoo ka lang sa akin, maging totoo din ako sa iyo. Nagabayan kita, tutulungan kita. Kaya sa oras po nito, magpatuloy po tayo sa ating pananalangin. Maraming Diyos na pila sa lahat. Kami po, O Diyos, sinagpupulit po nagpapasalamat. Na minsan pa, yung mga salita ay naayot po dito po sa aming mga kalagitnaan. Na nagpaalala, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa, kung ano po ba ang inyong purpose, kung ano po ba ang inyong layunin sa aming mga buhay. Nawa, O Diyos, lahat na nakakapakilig sa oras po nito, lalo na po sa aming mga bisita, makita po nila na nais po ninyo magkaroon kami ng tamang isipan, tamang perspective, tamang pananaw sa buhay. Natignan po namin ang inyong salita na hindi totoo, na kailangan namin sundin. Natignan po namin ang aming buhay na hindi po ito pahaba, hindi paikli, at ito'y pinahiram nyo lamang. Na kailangan habang may oras kami, maglaan kami ng oras para po sa inyo pong kapulihan. At nawa po Diyos, magkaroon po kami ng tunay na kaligtasan na kailangan po ang ilagay namin sa aming puso at kaisipan sapagkat kayo po ang dumanak sa krus ng Kalbaryo. Kaya dalangin ko po O Diyos, magkaroon kami ng tamang puso. Huwag nawa pong maging matigas ang aming puso. Huwag nawa pong maging malayo ang aming puso. Huwag nawa pong maging magkaroon ng maraming kayo ang aming puso. O hindi O Diyos, nawa makita niyo po kami totoo. Makita niyo po kami O Diyos na talaga nagtatapat sa inyo pong harapan. Maraming salamat O Diyos. May binigay po kayong simbahan. Tamang simbahan na naman nanalangin para sa amin. Tamang simbahan na ipapakita ang totoong pagmamahal. Tutulungan kami O Diyos. Kaya dalangin po O Diyos sa buhay po ng bawat isa. Ilagay po namin na ito po ang tamang simbahan para sa amin. Sapagkat ang simbahan po ito isang pamilya. Maraming salamat po O Diyos sa lingkod po ninyo na pinagkalog sa amin. Nawa kayo pong patuloy na mangunak bilos sa aming pong palagitnaan. At patuloy maitaas po kayo sa aming pong mga buhay. Lord, salamat po sa lahat. Sa inyo lamang po ang papuri. Sa inyo lamang po ang pasasalamat. Nilapit ko po O Diyos, lahat ng bawang pamilya na dito, ang mga kanilang mga pinagdadaanan, kayo po ang tumulong sa kanila, magbigay ng kalakasan, kagalingan sa kanilang karamdaman, at patuloy na mag-provide ang kanilang mga pangangailangan. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat. At kung kami nilangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. To God be the glory. Sige po, you may please be seated. So, tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon at tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Po, magpuri sa pangalan ng Panginoon. Sa araw po ito, sinaselebrate din natin ang birthday po ni Brother Emerson. Si Brother Emerson, tayo nga ba? You know. Tayo nga, hindi ba? Yun. Si Brother Emerson po. Birthday niya po ngayon. Dati kasi, lagi siya nagkikipag-birthday sa akin. Ngayon ako naman na makikipag-birthday sa kanya. Ilan ako na, Brad? 19. Yun, 19 na siya. Sabihan ng Panginoon, nagagamit po siya. Kapag magpupunta akong malabot, siya nag-drive. Sa sakyan. Tinutulungan ko siya mag-drive. Tapos yung suot ko ngayon, matagal na suot ko, ginawa niya. Matalon. Kasi magaling yung kortina namin, siya na nahiyan. So, binigyan siya ng talento na yun. At binigyan din ako ng regalo. Kasi yung regalo niya sa akin po yung mga pantalon. Nagpapasalamat ako sa kanya. Binigyan ako ng regalo. Nagpapasalamat din ako sa mga church members. Noong Friday po, ay walang celebration dito sa church.
sa kadahilanan na ginawa ni Brother Emerson to. Diba? Galing niya daw sa akin. Diba? Kasi si Pastor laging kailangan ipagtalon. Kasi pangit naman papasyal ako sa inyo naka-short. Diba? Mukha ba ako panipaniwala naka-short ako? Diba? So, kaya dapat masaya ka. Diba? Nung parang na ito, bigay din ng mga members nung birthday ko last. Diba? Yung relo. Diba? Sapatos. Diba? Lahat. Diba? Binigay. Ano po, kaya nagpapasalamat sa bawat mga members. ano po yun nga, nung last Friday, no, ay na-surprise ako dahil yung mga members, nagbigay sila, nagdaan ng pera para i-treat yung mga Good Shepherd pastors. No? So kumain po kami doon sa Peace and Fire sa SM Tarlac, ay sa SM Clark. No, po. So maraming salamat po sa lahat na nagbigay na contribute sa namin. Ako? So sige, nagawin natin ma? Ha? Pagutay na kami? Ha? O sige, awitin muna natin yung ating TV song. Lahat ay ang ibibigay. Sige, dahil natin